Parang gina-justify niya yung mga maling ginagawa niya kasi parang feeling ko itong person mo parang gusto rin itong gumante sa'yo. Lalo na let's say for example kapag parang nagre-rebelde ba, 'di ba yung mga rebelde ganoon kapag pinagbabawalan, lalong ginagawa nila yung yung ayaw. So ganun yung mga rebelde na tinatawag. So parang yung person mo ganun yung ginagawa niya. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung anong current feelings sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. By the way mga kapiksi, medyo masakit yung lalamunan ko, kakagaling lang natin sa sore throat, hindi pa tayo masyadong magaling, so pasensya na. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys. Baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin tong mga messages ng iyong person. Nahihiya ako sa'yo. So, yan, nahihiya siya sa'yo. Pwedeng in a relationship pa kayo mga kapiksi pero baka nag-aaway kayo ng person mo. Pwedeng may kasalanan siya sa'yo kaya nahihiya siya sa'yo. Pwedeng hindi siya nagre-reach out sa'yo kasi nahihiya siya sa'yo. Pwedeng hindi na kayo okay and dahil nahihiya siya sa'yo or pwedeng hiwalay na kayo. So pwede siya sa kahit anong status ng relationship nyo pero one thing for sure, sabi niya nga nahiya siya sa'yo. So, this may be if kayo ay nag-ghosted or nahihirapan kayong mag-reach out dito sa person na to, ito yung dahilan niya. Ito yung rason niya. Nahiya siya sa'yo. Siguro nagigilty siya. Siguro nakukonsensya siya. Siguro hindi niya alam kung paano mag-explain sa'yo. Kapiksi, kaya minamabuti na lang niya na wag kang kausapin. Okay? Alright. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. Another message sa inyo, Cancer. May mahal na akong iba. So, pwedeng nahihiya siya sa'yo kasi hindi niya alam kung paano sasabihin sa'yo na meron ng another person involved sa buhay niya. And pwedeng yun yung pinipili niya versus yung mga kapiksi pero hindi niya ma-explain, hindi niya masabi sa'yo. Pwedeng alam mo na, pwedeng tinatago pa niya. But yeah, definitely there's a third party involved dito sa inyong relationship, mga kapiksi. And yung last na message niya guys, alagaan mo ang sarili mo. So, parang sinasabi niya na pinauubayan na kita sa sarili mo. I'm letting you go, pero sana alagaan mo yung sarili mo kahit na hindi ka niya naalagaan sa tamang paraan. Okay? So, yeah. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa mga messages na to. Pero, based dito, no, sa mga mensahe na to guys, this is a clear third party situation, mga kapiksi. Check natin guys kung anong nararamdaman sa inyo ng person nyo. Lalabas yan dito sa deck na to. Shuffle ko muna to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga.
Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, 20% discount tayo no until June 30. I-avail nyo na, sobrang laki ng discount, sobrang ganda ng course guys. And meron tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So para yan sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng third party sa kanilang relasyon, kagaya nito. If interesado kayo guys, 30% discount until June 30 bilang opening sale natin yan. So mag-avail na kayo mga kapiksi. Alright, so nakikita natin dito guys, no, Cancer kayo and represent ng King of Cups, ito yung feelings energy. So nakikita natin dito guys na for some of you talagang mabigat yung sitwasyon na to. This is a clear third party issue. Puro away na tong nangyayari sa relationship nyo mga kapiksi. May conflict kayo, hindi kayo magkasundo ng person mo. And malaki yung influence ng third party dito sa relationship na to mga kapiksi. Masyado na rin to mabigat para sa inyo guys. Masyado na mabigat yung parang ano to guys, nagpatong-patong na problema. Feeling ko hindi lang ito third party mga kapiksi. Parang maraming balakid, maraming negative circumstances sa relasyon nyo na nagpatong-patong na. Isa lang yung third party, pero meron kayong, parang hindi kayo compatible, incompatible kayo ng person mo pagdating sa personalidad, magkaiba kayo ng preference, let's say for example, magkaiba kayo ng mga gusto, introvert, tapos extrovert, tapos magkaiba kayo ng mga preferences, tapos palaging nauuwi sa away. Sometimes feeling ko nagkakaroon din ng control issues dito, na pwedeng kinokontrol mo siya kasi ayaw niyang sumunod sa'yo, or gusto mong gawin niya yung mga gusto mo, tapos ayaw mong gawin niya yung mga ayaw mo. So nagkakaroon ng conflict mga kapiksi, and the more na nakikita mo na ginagawa niya yung mga ayaw mo, the more na nadi-disappoint ka sa kanya. So padagdag siya ng padagdag sa mga problema niyo sa relationship. And aside doon is, bukod pa doon is meron pang third party. Itong person mo guys, parang feeling ko nakilala niyo itong third party sa mga inom-inom. Kung mahilig lumabas yung person mo, extrovert ganyan, mahilig uminom, mahilig magbarkada, mahilig mag-friends, ganyan. O kaya naman ay sa workplace niya, sa trabaho mga kapiksi. Parang nagsimula ito sa wala lang. Well, ganun naman usually, no? Kunwari, inom-inom lang, barka-barkada, tapos magka-developan, ganyan. Usually naman ganun. Yeah, so pero I'm sensing na parang hindi naman siya in love doon sa third party, kung meron man third party. Parang gusto niya lang lumabas kasama yon kasi masaya. Parang feeling niya malaya siya, walang commitment. Hindi rin siya committed doon eh. Parang lumalabas lang siya doon, pampakilig, having fun, ganyan. Pero not so serious mga kapiksi. Yun yung nakikita natin dito guys. Pero what comes around, what goes around comes around. Feeling ko mga kapiksi, itong person mo is nakakarma for some reason. Kasi hindi niya maitatago, hindi niya matatago itong ginagawa niya behind your back. And parang guilty rin yung peg ng person mo. Alam niyang mali, no? Pero parang pinipili niya pa rin gawin. Nagbubulag-bulagan itong person mo, kapiksi. Okay? Parang ginajustify niya yung mga maling ginagawa niya, kasi parang feeling ko itong person mo parang gusto rin itong gumante sa'yo. Lalo na let's say for example kapag parang nagre-rebelde ba, 'di ba yung mga rebelde ganoon, kapag pinagbabawalan, lalong ginagawa nila yung ayaw. So ganun yung mga rebelde na tinatawag. So parang yung person mo ganun yung ginagawa niya. Parang lalo kang ginagalit nitong person mo. Pero your person feels you. Nararamdaman ka niya, hindi ka niya. Itong person mo guys, kung hindi ka nito pinapansin, sinasadya niya yun.
again guys, sabi ko nga, parang bahagi ng pag-revenge niya. Sinasadya niyang ignore ka, sinasadya niyang wag kang pansinin. May inferiority complex itong person mo. Kasi for some of you, baka mas magaling kayo sa person nyo in terms of status. Let's say for example, baka mas maganda yung trabaho mo kaysa sa kanya. Baka mas malaki yung sahod mo kaysa sa kanya. Baka mas, alam mo yun, in terms of status, parang mas lamang ka sa kanya. And parang alam niya na kapag nawala ka sa kanya, hindi siya kawalan. Okay? Nagets niyo ba? So, yung hindi niya pagpansin sa'yo, yung pag-ignore niya sa'yo, comment down below guys if naka-resonate kayo. Parang finifeed niya yung machoism niya. Yung pagiging macho niya. Okay? Regardless kahit anong gender to guys parang doon niya finifeed yung ego niya na yun lang yung pwede niyang ipagmalaki para sa kanya. Okay? Na hindi siya maghahabol sa'yo, ganyan-ganyan, hindi siya luluhod, hindi siya magmamakaawa kasi doon niya lang mafe-feel na mas mataas siya sa'yo. Parang gusto niya na magmakaawa ka sa kanya. Pero I'm sensing na hindi mo yun ginagawa. No? Hindi ka nagbe-beg sa kanya, hindi ka lumuluhod na tigilan mo na yan, ako na lang mahalin mo, ako na lang ganyan-ganyan mo. Hindi ka ganon. Which is parang lalong nanggagalaiti yung person mo. Kasi parang gusto niya na mas mataas siya sa'yo. Pero baliktad ikaw talaga yung mas mataas sa kanya. Comment down below Cancer if naka-resonate kayo. So gusto niyang ma-pride itong person mo, Cancer, no? This person is masyadong ma-pride. Pero one thing na nakikita ko dito is hindi niya kayang mawala ka in terms of status, lalo ka, let's say for example, mag-asawa kayo. Baka mas malaki yung kita mo kaysa sa kanya, and alam niya na kapag umalis siya ng bahay nyo, hindi naman niya kaya mabuhay on his or her own kasi maliit lang sahod niya, sa kanya lang kulang pa, yung mga ganun. So, feeling ko kayo yung breadwinner, feeling ko kayo yung mas malaki yung ambag, hindi lang sa relasyon kundi sa buhay nyo in general. So, this person cannot live without you yet. Okay? Pero, kaya parang enjoy na lang siya sa kabit-kabit, ganyan. Yung mga ganitong tao, guys, pasensya na kayo pero ang makakapal mukha nitong mga ganito, no? Yung tipong basta yung tipong hindi na nga gano'n, tapos nagta-third party, diba? Anyway, I hope you get what I mean. Comment down below Cancer if feeling nyo naka-resonate kayo dito. Pwede sa inyo guys yung course na paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Pwede yan sa inyo guys. So, kung naka-resonate kayo, pwede nyo avail yun. Ito yung ating mga relationship subliminal guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.